pinakamahirap na desisyon. Tapos na sana eh. No? Kaso ang customer biglang nagbago ang isipan. Sabi niya gusto niya yung tracking. Ngayon, nang napicturean niya, gusto na naman ng tracking. Papalitan ko natin ng tracking. May kalaki ang palang buki na ito. Ito lang naman ay 500 na piraso. 500 pesos. Masakit ang likod ko nito sa kakagawa. Tapos papalitan lang nila ako. Hindi talaga maiwasan yung mga ganitong customer. Ayan. Yes, mas malaki pa sa akin ang buko ito. Ayan. Ganito pagrarapin ng mga malaking buko. May mga florista tayo matatagal na. Kaya nag-comment sa atin doon sa namin video. Masabi niya sa akin, 6 years na siyang florist. Pero hindi pa siya nakagagawa ng 200 na buko. At hindi pa niya pa naranasan gumawa ng galit pala sa mga buko. Na hindi ginagamitan ng floral foam. Yung ginagawa nila malaki pero may foam tinutusok sa foam. Yung mga ganito mahirap pag wala kang experience. Kung maka-experience ka na lagi naman may order na ganito, madali lang. Para na lang naglalaro. Bigas. Kung hindi ka na marunong magtansya, mahihirapan ka. Kahit hindi ako nakatingin sa likod, nakukontrol ko yun kung gaano kahaba at gaano ka taas yung rapid. Level po yan. Tama yung kanyang sukat. Pero ano kayo? Isa lang yung technique. Yan sa mga florist yan. Dito lang ako tumitingin, no? Yan. Pinalapat ko lang dyan dito sa edge na yan. Lahat ng wrapping, yung dito at saka dito, pantay lang yan dyan. Kaya pag tinignan yan namaya, pantay-pantay yan. Kita ko sa inyo. Pantay yan. Yan mahirap sa mga customer natin na makukulit. Ito yung pangalawang layer. Mahirap gumawa ng ganitong buke kung hindi ka sanay. Nauubos ko na wrapping dito ay 2 pack.
Bigat. Ito yung si Canlia. Pagkatapos dito, itong ibabaw, yung kanyang buwan. Ayan. Tapos na. Doon sa kabila yung harap. Kung talagyan ko ng takip, dito muna sa likod para malinis tingnan. Ito yung ikatulong liya. Suporta. Bigat to ha. Baka iniisip niya, hindi mabigat. Nakikita niyo naman, mas malaki sa akin yan. Ito yung harap. Lagi Ito natin yan. Kung napapansin niyo, mayroon tayong unan. Ang unan na yan ay napaka-importante. Kasi pag walang unan, nakalapat lang tayo sa lamesa, matigas yung lamesa. Maaaring ma-deform o masira yung mga petals. Ito yung pang-apat na layer. Para hindi masira yung mga petals, kailangan natin ng foam o unan na nasa ilalim. Malambot ho yan. Kaya hindi dali-dali nasisira yung ating mga fresh flower dahil sa ating unan. Dahil na rin sa ating experience, sa ating kaalaman. Kasi kung bara-bara lang yung ating galawan, mangingitim yung petals. Pag diniliver sa customer, maaaring hindi sa fresh. Pero kung makikita, yung fresh na fresh pa yung bulak lang. Ano po? Ha? Out kami? Finish. Ito na. What time you come? Ha? What time you come? Ito na yung last portion. Ang variety na ating rosas. Ito ay hearts variety. Para siyang maroon. Dark red. Ang rope na ating gagamitin ay hindi masyadong makapal. Dalawang doble lang. Ayos na. Ito yung harap. Dito sa last, malapit, hindi tayo gagamit ng tape para walang tape na makita. Ito na. Ilang sandali lang, kita nyo na yung ating finished product ng ating buha. Ito ka ba na? Ito yung lahat.
Uy. Nagkakaroon ko pala sa Ito lang yung ribbon nito. Yan. Ang ating ginamit. Kailangan mahigpit na mahigpit. Ayan. Tapos na. Yung ating napakalaking bukid. Diba? Grabe. Yung mga bukid natin, pinapasan. Hindi binibit-bit. Sakit sa likod. Pa-subscribe naman sa mga bago pa na naparaan sa ating YouTube channel. Maraming salamat.